Hi guys! Welcome again to my YouTube channel. It's me again, JC na Smooth TV. Bago tayo magsimula sa vlog natin today, intro muna tayo. Hi guys! Welcome again to my YouTube channel. It's me again, JC na Smooth TV. So today vlog guys, i-review natin itong langis na to. Itong ginamit natin last month, itong R9 na fully synthetic. So, nagkakalaga lang siya guys na 285 pesos only. Yes, mura siya and yet, so malalaman natin kung ano ba naging performance niya, maganda ba siya kay Honda TMS 125 Alpha habang gamit ko tong langis na to. Itong R9 na fully synthetic na 10W50 API SM. So, medyo mataas na yung rating niya. So, API SM na. So, ano ba yung naging performance niya kay Honda TMS 125 Alpha? So, start muna tayo pagdating sa pag-start sa umaga. Pagdating start sa umaga, wala naman ako naging problema pag nag-start ako sa umaga. One click, push start, start agad. One kick, kick start, start agad. So, wala tayong naging problema. Pagdating naman sa vibrating, wala ako napansin na ma-vibrate siya sa makina habang gamit ko tong si R9 na fully synthetic. Okay, so nakakalaga siya guys ng 285 pesos only. Pagdating naman sa annoying sound, wala namang napansin na kakaiba or nagkaroon ba ng maingay or mayroon ba ako narinig na kakaibang tunog sa engine ko habang gamit ko tong langis na to. So wala ako naging problema kay RC919. So kay R9. So wala tayong naging problema pagdating sa vibrating, wala tayong naging problema pagdating sa sound ng engine, wala rin tayong naging problema. Pagdating naman sa shifting ng gear, shifting ng gear, pag kumakambyo ako, nagpapalit ako ng gear. Pagdating sa shifting ng gear, wala tayong naging problema. So, very smooth, hindi siya dumadaples, hindi rin naman siya matigas ikambyo. So, very smooth. So, ibig sabihin nun, nalulubricate ng tama na maayos yung clutch natin. So, habang gamit natin itong langis na to. See? RC919 si R9 na fully synthetic. So, wala tayong naging problema dyan. Pagdating naman sa engine performance, wala akong masabi. Pagdating sa hatak, magandang response sa makina, maayos yung hatak, magandang response sa makina. Pagdating naman sa temperature, dun medyo nakukulangan tayo guys. So, yan, napansin ko sa kanya, medyo mainit siya sa makina. Pero napansin ko yung init ng makina niya is yung 2 weeks ko na siyang gamit. Nung 2 weeks ko na siyang gamit, doon ko napansin na medyo mainit siya sa makina. Napansin ko na yun. So, dahil nga kasi sa fully synthetic siya, meron kasi mga fully synthetic na mabilis numipis or mabilis mag-evaporate o numinipis agad. So, merong fully synthetic talaga na mabilis lumipis, masyado mainit sa makina. So, although normal lang talaga guys na uminit ang makina kasi nga sumusunog siya ng gasolina, di ba? So, ang di lang normal doon, yung masyado siyang mainit sa makina, yung langis na yun. So, ibig sabihin nun, pag masyado siyang mainit, may tendency na mag-evaporate kagad yung langis mo. So, pag nag-evaporate yun, pag nag-change oil ka, pag nag-evaporate agad yung langis mo, pag nag-change oil ka sa susunod, mapapansin mo, nababawasan yun. Hindi na 1 litro yung lumalabas. So, yun yung nangyayari kapag masyado mabilis numipis or masyado mainit sa makina. Pag masyado mainit, mabilis numipis, mabilis siya mag-evaporate. Yun yung, para sa akin, yun lang yung experience ko. Pagdating naman sa temperature, guys, doon lang talaga ako nakulangan. Pero sa engine performance, wala naman tayo naging problema. Pero masasabi ko ba, pwede ko ba siyang i-recommend pagdating sa mga long drive? Pagdating sa mga long drive, hindi ko siya masabi na maganda siya sa long drive or gamitin siya sa long drive. Lalo na pag katulad dito na fully synthetic. Kasi like na ginamit ko siya, pumunta ako ng Dasma. Sa friend ko, medyo malayo-layo na rin siya, from Rizal. So, napansin ko, nagiging stress yung makina. And pag masyado na mainit yung makina, isa pa isa napansin ko guys, pag masyado na mainit yung makina, nababawasan na ng hatak. Hindi na ganun kaganda yung bigay ng makina or yung hatak ng performance ng engine. So, hindi na ganun ka ganda. So, disclaimer lang guys ha, hindi ako expert pagdating sa mga motorcycle oil. Hindi rin ako nag-aral pagdating sa mga motorcycle oil. Ayon lang ito guys sa experience ko. So, actual ko itong ina-apply sa sarili kong motor. So, kung ano yung naging observation ko, yun lang din yung sinasabi ko. So, gaya na sinabi ko, ang napansin ko kay RC919, kay R9, na 285 pesos only na fully synthetic is medyo mainit sa makina.
at matagal din lumamig. And pag uminit na yung makina, at uminit na masyado yung makina, nababawasan na yung hatak or engine performance. Pero pag hindi na pa siya ganon, masasabi ko okay naman. Kaso kung medyo malayo ka, babiyahe ka na malayo, hindi ko siya masasabi maganda siyang gamitin. Pero kung daily use lang, malapit lang, pwede, why not? So, siyempre, tayo, ginagawa natin, makahanap tayo mga iba ng langis na affordable, yet, and maganda yung performance. So, masasabi ko, disclaimer lang guys ha, hindi porke hindi maganda ang naging performance ni R9 sa Honda TRX-125 Alpha ko, is ganun din sa inyo. Pwede maganda sa akin or hindi maganda performance sa akin, tapos maganda sa inyo. Or pwedeng hindi maganda ang performance ng langis na to sa motor ko, kayo Honda TRX-125 Alpha, pwedeng maganda sa inyo. So magkakaiba tayo ng magiging resulta or magiging performance ng langis na to. Kasi magkaiba rin tayo ng motor, magkaiba rin tayo ng engine. So magkaiba ng mekanismo sa loob yan. So, yun lang masasabi ko. So, disclaimer lang guys ha. So, hindi ako expert pagdating dyan. So, and sa totoo lang guys, totoo yung mga nagko-comment sa akin sa video na hindi talaga nakakasira ng engine ng motor natin. Yung papalit-palit ng langis. So, totoo talaga yun. Hindi talaga nakakasira yun guys. Ang totoo talaga dyan guys is nakakasira sa motor natin yung hindi tayo regular mag-maintenance o hindi tayo regular mag-change oil ng motor natin. So, yun yung talaga nakakasira. Pero yung papalit-palit ka ng langis, ng brand ng langis, hindi nakakasira yun guys. Kasi regular ka nagpapalit. Kasi kaya ka nga nagpapalit-palit ng brand, di ba? Kasi nga, regular ka rin nag-change oil. Kapag hindi ka regular mag-change oil, doon mo na mararanasan yung iba't ibang epekto sa engine mo. So, pwedeng, pag di ka regular mag-change oil, di ka regular mag-maintenance, yung pwedeng langis mo na ginagamit, pag nag-change oil ka, paglabas no sa engine mo, pag drain mo na siya, mababawasan na. Kasi nga, nag-evaporate yan. Langis yan eh. Nag-evaporate pa rin yan sa loob ng makina natin. Pag lumapot na yan, doon na magkakaroon ng carbon decomposite or masyado siya natututong sa loob ng makina natin. So, kumakapit na sa mga bearings, yan, magkakaroon ka na ng problema sa bearings sa loob, sa mga side bearings, yan, magkakaroon ka na ng problema sa sigunyal. Yan, yun yung mga mangyayari. So, hindi na ganun kaganda. Kasi nga, malapot na masyado, para na siya natutunog sa loob. So, dapat, kahit kailan, dapat, regular kang mag-maintenance. Kung kahit hindi mo siya gamitin mo man o hindi, mag-maintenance ka, mag-change oil ka. Yun yung dapat. Pero yung sabi nila nakakasira, hindi totoo yun. Ang totoo talaga do kahit ano pang brand ng langis ang gamit mo, basta nag-change oil ka, hindi yan masisira. Yun ang totoo. Kaya sa akin, kailangan mag-change oil tayo regular. Kasi yun yung pinakabubuhay bubuhay o magpapatagal ng engine ng motor natin. Kasi yung pinakadugo niya, yung pinakalangis. Kasi pagka nag-evaporate niya, mapapansin mo, masyado siya mainit. Kasi nga parang nalo-low blood sila. Ganun. Kaya kailangan regular ka pa rin nagpapalit. Yun yung sa akin. So, disclaimer lang guys ha, hindi ako expert, pero ayon lang yung sa experience ko. So, and one thing pa pala guys ha, dapat tayo is, hindi man tayo lagi bumibili ng mga branded or mamahaling langis. Yung kailangan maganda yung performance. Kaya nga natin ginagawa tong video to, is magkaroon tayo ng mga choices. 'Di ba? So kaya nga ako papalit-palit ng brand. So lahat na ng halos ata ng brand ng langis, yung iba nagamit ko na eh. So kaya ginagawa ko tong video na to guys para makatulong sa inyo, sa mga nanonood sa akin. And sana patuloy yung supportan. Kaya ako to ginagawa para magkaroon tayo ng choices pare-pareho. Magkaroon tayong choices. So pagka hindi regular yung hindi available yung pinaka-regular mo ginagamit na langis, meron ka mga choices na pwede mong gamitin na maganda yung naging performance sa akin sa nakikita nyo sa mga ibang vlog ko. So, pwede nyo gamitin yun. So, yun nga lang, sabi ko sa inyo, pwede magkaiba tayo ng performance. So, pero meron ka ng idea na pwede mo siyang gamitin kasi naging maganda yung epekto or naging maganda yung performance sa motor ko eh. So, magkakaroon ka ng idea. Pero, huwag kang aasa na pareho ng epekto. So, pwedeng mangyayari is magkaiba tayo ng performance. So, pwedeng pagkapareho, pwedeng hindi. So, yun yung masasabi ko guys. So, kaya sa atin guys, sa mga nagmumotor, kahit hindi man motor yung ginagamit mo, kahit anong sasakyan pa yan, basta dapat regular ka nagme-maintenance. So, sa akin guys, regular tayo mag-maintenance and sana nakakatuloy yung mga videos ko. Kaya tayo bumibili ng iba't ibang klase ng langis. Yung sa tingin ko na
afford natin kasi sa panahon ngayon, so ang bilis na tumaas ng mga bilihin. So wala na talagang mura guys. Ang mura na lang talaga is yung lumalabas sa bunganga natin, yun na yung mura. Yun talaga yun. Kaya sa atin, so sana nakakatulong guys yung video ko. So magkaroon tayo ng choices. So kung ano man yung naging performance ng langis na to sa akin, pwedeng magkaiba tayo. Pwedeng pangit sa akin, ngayon, pangit sa akin naging performance niya, pwedeng maganda sa inyo. So hindi ko sinisiraan yung produkto na to. Ay lang talaga guys, yung sa naging observation ko habang gamit ko tong langis na to kay Honda TMS125 Alpha. So maraming salamat guys. So thank you and I love you. Bye bye.